45 na text message ang pinadala ng ex-wife para hingin ng insurance noong madisgrasya silang mag-ina. Samantalang ang lalaki, busy sa pagbili ng bagong sports car para sa kabit. Biglang may boses sa likod. Pagsisisihan mo ang hindi pagpili sa kanila. Alam mo kung anong pinakamalaking kasalanan mo? Sigaw ng matandang kapitbahay. Nanginginig ang boses sa galit habang nakatingin sa lalaki. Hindi yung pagkakaroon mo ng kabit. Hindi yung pagbili mo ng mamahaling kotse. Kung hindi, yung pagpili mong maging bingi ka sa iyak ng pamilya mo. Napalunok ang lalaki. Tumatawa ang mga tao. May iba pang nagbubulungan. Pinili niya ang sports car kaysa sa buhay ng anak? Karma yan sa mga walang puso. Sabay naglatag na nakaprint na phone screen sa mesa. 45 messages galing sa asawang si Jolene. All unread. Tumahimik ang mundo niya. Biglang may boses sa likod. Pagsisisihan mo ang hindi pagpili sa kanila. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Umuulan ng malakas. Yung tipong bawat patak ng ulan ay parang luha ng langit. Malamig, tuloy-tuloy, walang tigil. Nasa loob ng lumang kotse si Jolene. Mahigpit ang hawak sa manibela. Habang pinipilit panatilihin ang direksyon sa madilim na highway. Nasa likod ang anak niyang si Mira. Nakasandal, tulog na tulog habang yakap ang maliit na stuffed toy na regalo ng papa niya noong huling birthday. Konti na lang anak. Konti na lang. Mahinayang sabi habang tinatakpan ng kamay ang cellphone na kumikislap sa ilaw ng notification. 9:02 p.m. Message sent. Love, pauwi na kami. Malakas ulan pero okay lang naman kami. Walang reply. Paglingon niya saglit sa cellphone, nakita niya ang huling message na seen noong kahapon pa. Napabuntong hininga siya. Siguro busy lang siya. Bulong ni Jolene. Pero kahit siya, alam niya hindi na iyon totoo. Samantala, sa kabilang banda naman ng syudad, sa loob ng bagong bukas na luxury car showroom, nasa gitna ng halakhakan si Rico, ang asawa ni Jolene. Suot niya ang mamahaling relo at katabi naman ay si Trisha, ang babaeng kabit na lagi naka-red lipstick. Babe, bagay sa'yo yung kulay silver, pangmayaman talaga. Sabi ni Trisha habang hinahaplos ang dashboard ng sports car. Ngumiti naman si Rico. Proud na proud. Test drive muna tayo. Gusto ko maramdaman kung worth it ba sa presyo. Tinatawanan sila ng sales agent habang binubuksan ang gate. Sa labas, nagbubuhos pa rin ang ulan. Hindi niya napansin ang sunod-sunod na notification sa cellphone na nasa bag ng babae. 1 new message. 2 new messages. 15, 20. Lahat mula kay Jolene. Lahat hindi binasa. Balik sa kalsada. Nanginginig na ang mga kamay ni Jolene. Ang wiper halos hindi na makasabay sa lakas ng ulan. Lord, huwag mo na ngayon. Mahina niyang dasal. Si Mira ay bigla namang nagising. Mama, andito na ba si Papa? Napangiti siya kahit may luha sa gilid ng mata. Hindi pa anak, pero makikita rin natin siya. Ha? Bigla namang kumistap ang headlights ng kasalubong na truck. Masyadong mabilis. Masyadong malapit. Diyos ko! Sigaw ni Jolene habang sinusubukang iwasan. Pero dumulas ang gulong sa basa at langis ng kalsada. Isang malakas na bang ang sumabog. Nabasag ang windshield. Tumilapo ng mga peraso ng salamin. Parang ulan ng mga sugat. Pagdilat ni Jolene, amoy niya agad ang dugo at usok. Madilim, malabo ang paningin. May tunog ng ulan at sirena sa di kalayuan. Mira? Wala siyang marinig. Mira? Mahina at paos pero patuloy niyang tinatawag ang anak. Kinuha niya ang cellphone. Basag na ang screen. Pero gumagana pa. Binuksan niya ang messaging app. Love, please sagutin mo. Pinundot niya ulit. 1, 2, 3, hanggang umabot sa 45. Love, please, si Mira. Tulungan mo kami.
Walang reply. Sa halip, tumunog ang phone ni Rico. Nasa gitna pa rin siya ng tawa habang hawak ang manibela ng sports car. Ang sarap ng takbo, babe! Sabi niya habang si Trisha ay nakahawak sa braso niya. Nakangiti. Ang dami mong notification ah. Biro naman ni Trisha. Work? Si Rico naman ay tumawa. Hayaan mo na, business siguro. Mamaya ako na babasahin. Sa ospital, 2 ambulansya ang dumating. Sabay ang mga paramedic na nagmamadaling nagdala ng mag-ina. Si Jolene halos walang malay. Puro sugat sa noo at braso. Si Mira nakatubo sa oxygen. Hindi gumagalaw. Doc, cardiac arrest na po ang bata. Sigaw ng nurse. Push epi, CPR, bilis. Nasa gilid lang si Jolene. Halos hindi siya makagalaw. Nanginginig. Pilit niyang inaabot ang kamay ng anak kahit nakatali siya sa stretcher. Mira, huwag ka munang aalis kay mama. Dumilim ang paningin niya. Sa isang saglit, nakita niya ang flashback. Ang huling tawanan nila sa bahay. Ang simpleng spaghetti dinner noong birthday ni Mira. At ang mga pangakong, babalikan kita agad. Samantala, sa cellphone naman ni Rico, tuloy pa rin ang party. Nakatag siya sa social media. Test driving the new ride with my girl. Hashtag life is good. Hashtag new beginnings. Sa ospital, iba ang larawan. Dugo, luha, at tunog ng makina ng buhay. Makalipas ang 30 minuto, tumigil na ang ulan. Sa loob ng ER, naglabasan ng mga doktor. Pagod at mabigat ang mukha. Doc, status po? Tanong ng nurse. Critical na po silang mag-ina. Sagot ng doktor habang tinatanggal ang gloves. Gawin natin lahat. Huwag muna silang susuko. Sa tabi naroon pa rin ang cellphone ni Jolene. Nakailaw ang screen. 45 messages sent, none read. Tumawag ang ospital. Tumawag ulit. Pero sa bawat ring, ignored. Nasa loob si Rico ng isang high-end bar sa BGC. Nakasuot ng puting polo. May hawak na baso ng whiskey. Katabi niya ay si Trisha. Suot ang pulang dress na halos kasing lakas ng amoy ng mamahaling pabango. Maingay ang paligid. Tugtog ng DJ, halakakan, ilaw na kumikislap. Tumunog ang cellphone sa mesa. Nakita ni Trisha. Hospital? Urgent call. Kumunot ang noon niya pero mabilis siyang kinuha ang phone. Pinatay ang screen at nilagay sa bag. Babe, later na yan. Don't ruin the mood. Sabi niya sabay ngiti. Hospital? Bakit? Tanong ni Rico habang nakangiti pa rin. Spam lang yan, babe. Relax ka muna. At gano'n na lang natakpan ng tanging tawag na kayang magligtas sana sa kanyang mag-ina. Babe, cheers tayo! Sigaw ni Trisha habang may hawak na wine glass. To new beginnings? Tumawa si Rico. Lasing na sa saya at ego. To us? Sabi niya sabay halik sa kamay ng babae. Nasa gitna sila ng bilog ng mga kaibigan nito. Mga mayayaman, sosyal, lahat ay nakangiti. Babe, may surprise ako. Hinugot ni Rico ang maliit na box mula sa bulsa ng pantalon. Binuksan niya iyon. Kita ang kumikislap na singsing. Trish, will you marry me? Sigawan, hiyawan, flash ng mga cellphone camera. Si Trisha, kunwaring nagulat. Sabay yakap at halik. Yes, babe, of course! Sa gitna ng mga palakpak, walang nakarinig sa mahina pero desperadong boses sa kabilang linya ng mundo. Sa ospital, Doc, wala pa rin pong pumupunta. Tumatawag na kami for the past 2 hours. Subukan niyo na ulit. Sabihin niyo life or death situation na. Isang nurse ang muling tumawag. Nanginginig ang kamay. Hello sir, this is St. Dominic Hospital. Critical po ang asawa at anak ninyo. Kailangan namin ng immediate consent para sa surgery. Tahimik. Sir? Ang narinig niya lang ay tawa ng mga tao sa background. May musika. Sir, please, kailangan namin ng desisyon. Call ended. Naiyak ang nurse. Wala na naman, Doc. Inend yung call. Ang doktor ay napailing.
Oh God, help them. Sa bar, si Rico ay nakasandal na, namumulang mukha sa alak. Babe, gusto ko mag-out of town tayo bukas. Punta tayong Batangas. New car, new life, new everything. Si Trisha ngumiti pero halatang may ibang plano. Sure babe, pero may pera ka pa ba sa joint account natin? Yung savings yun ni... Ano ang pangalan ng ex mo? Si Jolen? Sabay tawa ni Rico. Hayaan mo na siya, matagal na yon. Hindi naman na kami. Di ba magka-account pa kayo? Tanong ni Trisha habang pinaglalaroan ng straw ng drink niya. Oo, pero ako nang gumagalaw doon. Gusto mo? Siyempre gusto ko. Sabay lapit ng babae at halik sa pisngi niya. Para walang sabit sa future natin. Walang kamalay-malay si Rico na bawat perang ginagastos niya ay galing sa parehong ipon na pinag-inipunan nila noon ni Jolen. Pera sana para sa tuition ni Mira. Makalipas ang ilang oras, halos madaling araw na. Nakatulog pa si Rico sa kondo ng kabit. Tahimik, bukas pa ang TV. Nakasindi ang lamp. Nasa tabi si Trisha, hawak pa rin ang cellphone ni Rico. Tumunog ulit. Hospital, urgent call. Pangalawang beses, pangatlo, pinatay niya ulit ang screen. Di mo na kailangan sagutin yan. Bulong niya habang nakatingin sa tulog na lalaki. Kasama mo na ako ngayon. Sa ospital, 3:00 ng madaling araw. Tumigil ang makina ng oxygen sandali. Doc, flatline si Mira. Push epi, now. Don't give up. Si Jolen halos wala ng malay. Humihingal, umiiyak ng tahimik. Sir, please, sagutin mo na. Mahina niyang bulong habang dumadaloy ang luha. Tumingin ang nurse sa doktor. Wala pa rin pong sumasagot sa pamilya. Then, we decide. Sabi ng doktor. Save the mother first. Habang abala si Rico sa pagtawa kasama ang kabit, sa ospital naman, biglang gumalaw ang daliri ni Mira. Doc, may pulse! Sigaw ng nurse. Mabilis silang kumilos. Naglagay ng oxygen, CPR at gamot. Bumalik ang tibok ng puso ng bata. Sa gitna ng ulan sa labas, isang himala. Buhay si Mira. Ang ina nangihina na. Hinahanap pa rin ang anak sa tabi niya. Mira, nasan si Mira? Ma, mag-rest po muna kayo. Ililigtas po namin kayo. Pero wala nang tugon. Sa kabilang lungsod habang luwing-liwanag na ang umaga, bumukas ang ilaw ng cellphone ni Rico. 16 missed calls, 5 voicemails. Subject, urgent, decision needed. Kinuha niya iyon. Nagkamot ng ulo. Medyo lutang. Hospital? Ano to? Binuksan niya ang voicemail. Sir, this is St. Dominic Hospital. Your wife and daughter were in a severe accident. Please call us immediately. Pinutol niya agad. Anong kalokohan to? Babe, gising na si Trisha na inaantok pa. Sino yan? Wala, hospital daw. Nagpapangkap siguro, scam to. Baka nga. Sabi naman ni Trisha sabay yakap ulit. Balikan mo na lang mamaya, sayang tulog. At muli, pinilit niyang ipikit ang mga mata. 7 a.m. Isang tawag pa. Sir, kailangan na po talaga namin ng desisyon para sa operasyon. Tahimik ulit. Hanggang sa narinig na lang ng doktor ang automated voice sa kabilang linya. The number you have dialed cannot be reached. Bumuntong hininga ang doktor. Prepare the report. Doc? Wala na po ang mag-ina. Habang nasa kalsada, papunta sa trabaho ang mga tao, abala sa umaga. Ang mundo ni Rico ay tahimik pa rin. Tulog sa tabi ang kabit. Walang ideya na ang lahat ng dapat niyang pinoprotektahan ay nawala na. Amoy disinfectant, puti ang paligid, tahimik. Maliban na lamang sa tunog ng beep-beep ng makina. Dahan-dahan, iminulat ni Jolen ang mga mata. Mabigat ang pakaramdam ng ulo niya. Naka-oxygen, may tubo sa lalamunan. Sinubukan niya magsalita pero halos walang boses na lumabas. Parang may apoy sa lalamunan. Kinabahan siya. May benda ang leeg, may pasa sa mukha, at ang braso niya puno ng sugat.
Pinilit niyang igalaw ang kamay, pero halos wala siyang lakas. Si Mira. Walang tunog, puro luha. Pumasok ang nurse, si Nina. Batang babae na may mabait na mukha. Nagulat siya nang makita si Jolene na gising. Ma'am? Oh, praise God, gising na kayo. Mabilis siyang sabi. Sabay takbo palabas para tawagin ang doktor. Pumasok ang doktor kasama si Claire, ang matalik na kaibigan ni Jolene. Namumugto ang mata ni Claire at halatang ilang araw nang walang tulog. Thank you, Doc. Salamat. Nanginginig niyang sabi. Ngumiti naman ang doktor. Mahina pa ang boses niya. May damage ang vocal cords dahil sa tubo. Pero milagro, nagising siya. Lumapit si Claire sa kama. Hinawakan ang kamay ni Jolene. Jules, naririnig mo ba ako? Ako to, si Claire. Marahan ang pag-ikot ng mga mata ni Jolene. Dahan-dahang tumulo ang luha niya. Tahan na, safe ka na. Pero may kailangan kang malaman. Ano, Jules? Si Mira? Comatose pa? Habang tahimik ang paligid, hindi alam ni Jolene kung ano mararamdaman niya sa susunod na narinig. Lumapit ang doktor kay Claire. Wala pong pumunta, ma'am. Ni isang kamag-anak, ni asawa. Tinawagan namin ang numero ng emergency contact pero walang sumasagot. Kaya ikaw ang huling nasa list. Napakapit si Claire sa dibdib. Pinigilan ng galit. Hindi siya tao. Mahinang sabi niya. Doc, please gawin niya lahat. Kahit anong gastos. Maging okay lang kaibigan ko. Pag-alis ng doktor, umupo si Claire sa tabi ni Jolene. Nagpunas ng luha. Jules, makinig ka. Wala siyang balak bumalik. Na hindi siya nagpunta sa ospital. Alam mo ba? Nakita ko sa social media. Nag-propose siya sa kabit niya habang nakaratay ka dito. Nanlaki ang mga mata ni Jolene. Kumapit sa bedsheet. Nanginginig ang kamay. Alam ko, gusto mo humingi ng paliwanag. Pero ngayon hindi pa. Hindi mo siya kayang harapin sa ganitong kalagayan. Tahimik lang si Jolene, pero mabilis ang tibok ng puso niya. Jules, patuloy ni Claire na lumalapit. Mabagal ang tono. Puno ng puot pero may laman ng bawat salita. Makinig ka sa akin. Kung may hustisya ang Diyos, minsan tayong gagamitin niya para iparamdam yon. Kaya kung gusto mo nang simula, magkunwari kayong patay. Natigilan si Jolene, napatingin sa kanya. Hayaan mo siyang malas sa pag ginawa niya. Hayaan mo siyang mabuhay na akala niya tapos ka na. Kasi minsan, yung pinakamalakas na gante, yung tahimik. Tahimik ang kwarto, tanging tunog ng ulan sa labas at beep ng makina ang maririnig. Tumingin si Jolene sa kisame. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Sa isip niya, paulit-ulit lang ang tanong. Bakit? Paano na nagawa to sa amin? Ang anak ko si Mira hindi pa rin nagigising. Kinabukasan, pumirma si Claire ng ilang papeles. Nakita ng nurse na may kakaibang laman. Ma'am, ano po to? Change of status? Tumango si Claire. I need you to help us. Confidential ito. Nagkatinginan sila ni Nurse Nina. Ma'am, bawal po to pero huminga si Nina ng malalim. Kung alam niyo lang kung gaano siya kinahabagan, tutulungan ko kayo. At doon nagsimula ang planong magpanggap na patay si Jolene. Tinago nila sa record na expired upon arrival si Jolene. Nilagyan ng fake death certificate. Sinarado ang kwarto. Pinasok sa restricted ward. Ang totoong katawan niya ay nilipat sa basement recovery area secretly. Ilang araw ang lumipas, sa labas inilabas ng ospital ang announcement. We regret to inform you, Mrs. Jolene Villarreal and her daughter Mira did not survive. Lumipas ang burol. Walang Rico na dumating. Walang kahit anong bulaklak na galing sa kanya. Sa halip nagpadala lang ng PA niya ng 5,000 cash at isang maikling text kay Claire. Pakilibing na lang sila ng maayos. I'm busy. Thank you. Nanginginig sa galit si Claire habang binabasa iyon. Busy? Busy daw? Oo.
Bisik ang walang puso. Sa tabi niya si Jolene na nakaupo. Mahina pa, pero gising. May benda sa leeg. Hindi pa rin siya makapagsalita, pero malinaw ang titig niya. Matigas, puno ng sakit. Kinagabihan, tahimik silang dalawa sa kwarto. Si Claire nakatingin sa labas ng bintana, habang si Jolene naman nakahawak sa kamay ni Mira na nailigtas ng nurse. Hindi kami mamamatay ng ganito. Bulong niya sa isip habang pinisil ang laruan. Tumingin siya kay Claire. Dahan-dahan niyang sinulat sa papel. Bubuhayin ko ang pangalan ko sa tamang oras. Ngumiti si Claire, may halong luha at tapang. Iyan ang Jolene na kilala ko. Sa labas, tumigil ang ulan. Pero sa puso ni Jolene, nagsisimula pa lang ang bagyo. Lumipas ang 2 taon mula ng aksidente. Buhay na si Mira. Ganap ng gumaling. At ang mag-ina ay unti-unti nakabangon sa bagong buhay sa probinsya. Sa tulong ni Claire, ang matalik na kaibigan ni Jolene, nakuha nila ang isang maliit na bahay bakasyonan sa tabing dagat. Simpleng lugar ito pero puno ng liwanag at hangin ng bagong simula. Dito nila pinatuloy ang buhay nila, malayo sa ingay na lungsod at sa masasakit na alaala. Araw-araw abala si Jolene sa maliit niyang online business. Nagbebenta siya ng handmade candles, kape, at natural soaps. Si Claire ang tumutulong sa logistics, packaging at marketing, habang si Jolene ay nag-iisip ng bagong strategy at ideya. Unti-unting dumating ang kita, sapat para sa kanilang pang-araw-araw at para sa maliit na luho. Tulad ng bagong laptop para kay Mira at maliit na table sa bahay para sa kanyang pag-aaral. Si Mira naman sa kabila ng murang edad, napakatalino. Mahilig siyang mag-explore sa computer. Nag-aaral ng coding at hacking sa pamamagitan ng mga tutorial online at matuloy ng kanyang business instincts. Maraming beses nakikita ni Jolene ang anak na nakaupo sa harap ng laptop, nakikinig sa mga online lessons, at sinusubukan ng sarili niyang software o website mock-ups. Anak, baka masyado kang abala. Magpahinga ka rin ha? Paalala ni Jolene isang hapon habang nagluluto ng merienda. Hindi mama, gusto kong tapusin to. Sagot ni Mira na nakayuko sa screen. May halo ng excitement at focus sa mukha niya. Alam mo Mira, ang galing mo. Isa kang genius. Sabi ni Claire na nakatingin sa bata habang nag-aayos sa mga bagong order para sa online shop. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandaling tahimik at malalim ang iniisip ni Mira. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay, nakakita siya sa TV. Ang ama niyang si Rico sa isang talk show sa siyudad. Nakangiti, may hawak na batang lalaki at babae. At sinabi sa camera, I'm happy with my new life. Life is good. Tahimik na nanonood si Mira. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at ang kanyang maliit na mga kamay ay napakapit sa rail ng balkonahe. Ang tunog ng dagat at malamig na hangin ay tila mas malakas sa kanyang pandinig kesa sa malakas sa pagtibok ng kanyang puso. Bakit siya masaya? Tanong niya sa sarili, habang ang galit at lungkot ay sabay na dumadaloy. Hindi niya maintindihan kung paano maaaring ngumiti ang taong nang iwan sa kanila sa oras ng panganib. Nakita siya ni Claire. Naglakad papalapit. Maingat at may pag-aalala sa mukha. Anak, okay ka lang ba? Tanong niya habang dahan-dahang hawak ang balikat ni Mira. Hindi siya tumingin kay Claire, tumitig siya sa TV. Ang mukha niya ay puno ng emosyon. Hindi siya nagmamalasakit sa amin, Tita Claire. Wala siyang pakialam sa nangyari sa amin. At ngayon, masaya na siya. Ang tinig niya ay nanginginig. Napabuntong hininga naman si Claire. Alam niyang may hinanakit pa rin ang bata. At tama iyon. Oo Mira, alam ko na masakit. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ka na makakabangon. Huwag mong hayaang ang galit ang magdikta sa'yo. Gamitin mo ang lakas mo na to para maging mas mahusay. Ngunit sa puso ni Mira, ang galit ay mas matindi pa. Tumayo siya, nanlaban ng mga mata. Sa mga sumunod na linggo, si Mira ay naging mas determinado.
Gumagawa siya ng sariling project. Simpleng software at apps na makakatulong sa kanilang online business. At sinubukan niya rin ang maliit na coding project para sa paaralan. Nakakabigani kung paano siya natututo ng mabilis at talagang nakatutok sa bawat detalye. Si Jolene sa bawat gabi ay natutuwa at nag-aalala. Natutuwa dahil sa galing at talino ng anak. Ngunit nag-aalala rin dahil alam niyang sa murang edad, dala niya ang mabigat na emosyon. Ngunit hindi siya nagpakita ng alinlangan kay Mira. Sa halip, pinapalakas niya ang loob ng anak at sinasabi, "Anak, kaya mo yan. Huwag kang matakot gumawa ng tama at huwag mo hayaan ang galit ang umiral sa puso mo." Sa kabilang banda, si Claire ay patuloy na nagtuturo ng mga practical skills kay Mira. Pag-organize ng orders, marketing sa social media at pamamahala ng pera. Unti-unti natutunan ng bata kung paano magplano at mag-manage ng maliit na negosyo. Ang simpleng bahay bakasyonan sa probinsya ay unti-unting naging isang masayang tahanan, puno ng pag-asa at pangarap. Isang hapon, habang naglalaro si Mira sa tabing dagat, nakakita siya ng litrato sa dyaryo. Si Rico ang kanyang ama, kasama ang bago nitong pamilya. Masaya, nakangiti, may bagong bahay at sasakyan. Umikot ang kanyang tiyan at hindi niya napigilan ang sarili. Tumulo ang luha. Nanginginig ang mga kamay at ramdam niya ang init ng galit. Balang araw, ibabagsak ko sila. Bulong niya sa sarili. Hindi siya umiyak dahil sa takot, kundi dahil may apoy sa loob niya. Isang apoy na magtutulak sa kanya na magtagumpay, na maging mas mahusay kaysa sa lahat ng iniwan sa kanya. Sa ilalim ng araw, habang ang mga alon ng dagat ay humahampas sa buhangin, naramdaman ni Mira na kahit malayo ang mundo sa lungsod, may kapangyarihan siya sa sariling buhay. Ang galit at lungkot ay naging lakas na gagabay sa kaniyang mga hakbang. At dito nagsimula ang bagong kabanata, isang buhay ng determinasyon, talino at pangarap. Nakapasok si Mira sa isang prestiyosong pribadong school. Sa unang araw pa lang, napansin agad ng mga guro ang kakaibang katalinuhan niya. Hindi lamang sa akademiko, kundi pati sa analytical thinking at problem solving. Sa simpleng pagsusuri, halatang may gift sa bata sa science, math at technology. Wow, ang talinong bata nito ah! Bulong ng isang guro sa principal habang pinagmamasdan si Mira na maingat na nag-aayos ng kanyang bag at nag-aaral sa hallway. Sa kabilang banda, si Jolene ay abala naman sa paliit nilang online business. Dahil sa dedikasyon nila at sa tulong ni Claire, unti-unting lumalaki ang kita nila. Ang kita sa negosyo ay sapat na para sa mas magandang kagamitan sa paaralan ni Mira, mga educational tools, at para makabili ng computer para sa coding at programming niya. Ang simpleng bahay sa probinsya ay naging mas maayos. Mas maliit na library corner para sa bata at kung saan pwede siyang mag-eksperimento. Isang linggo matapos ang enrollment, mayroong school science fair. Nakaposisyon si Mira sa kanyang booth. Nakatutok sa maliit niyang robotics project. Ang robot ay kaya ng mag-sense ng obstacles at mag-navigate ng maliit na maze. Isang proyekto na siya mismo ay nag-code at nag-design. Lumapit ang mga hurado, nakahingiti at humanga. "Ang galing mo naman gawa, Mira. Ilang taon ka na?" 12 po, sagot niya. May halong shy smile ngunit confident. Pagkatapos ng ilang oras ng evaluation, nanalo siya sa science fair. Napuno ang maliit na exhibition hall ng palakpak at wow! Mula sa mga guro at estudyante. Kasunod nito ay nakilahok si Mira sa Math Olympiad ng kanilang distrito. Sa bawat tanong, mabilis siyang sinusuri. Ginagamitan ng logical steps at formula na matalino namang na-apply. Hindi nagtagal nakuha niya ang unang pwesto. Talino talaga ng batang to. Bulong ng isang judge na halos hindi naman makapaniwala sa kakayahan ng bata. Hindi naglaon si Mira ay inimbitahan sa tech pitch competition sa lungsod. Nagpresenta siya sa isang simpleng app na pwedeng gamitin sa micro-businesses para subaybayan ng sales at inventory. Ang innovation, kahit simple, ay praktikal at madaling gamitin. Ang mga investors ay humanga. Pumila ang mga kumpanya
Nagsusumite ng forms at nagtatanong kung paano sila makakapag-collaborate sa bata. May ilang nag-alok pa ng scholarship abroad para sa kanya. Kasama ng kumpletong tuition at stipend. Si Jolene habang proud sa anak ay tahimik lang sa gilid. Pinagmamasan si Mira na abala sa pagpapakita ng project. Napangiti siya, ngunit may halong lungkot. Napansin niya ang kakaibang tingin ni Mira, isang halo ng galit at determinasyon. Tila ang bawat tagumpay ay may kasamang pagnanasa na ipinakita sa ama niya. Sa ama niyang nag-iwan sa kanila. "Anak, proud ako sa'yo," malamig niyang sabi habang hawak ang balikat ni Mira. Ngunit tumitig lang si Mira sa kanya, hindi ngumiti. "Salamat po, Mama." Mahina naman niyang sagot. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at galit. Isang damdamin na hindi kayang takpan ng tagumpay o pagmamalasakit. Sa gabi, habang nagbabalik sila sa probinsya, tahimik ang loob ng kotse. Nakatingin si Mira sa bintana. Iniisip ang ama. Ang bawat kwento sa TV at social media tungkol kay Rico at sa bagong pamilya niya ay tila apoy na nagpapainit sa loob ng batang may matalinong utak at pusong sugatan. Balang araw, hindi lang tayo basta makakabangon. Bulong niya sa sarili. Ibabagsak ko sila. Si Jolene nakatingin sa harap ng kalsada. Alam ang ibig sabihin ng nasabi ng anak. Hindi niya gustong marinig ang galit na iyon. Ngunit alam niyang ito ay natural. Isang produkto ng kanilang nakaraan at ng kasalanan ng ama ni Mira. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Mira ang sariling maliit na venture sa tech programs at apps na may praktikal na gamit na minomonitor ni Jolene. Nakita niya kung paanong pinapakinabangan ng bata ang katalinuhan niya sa tamang paraan. At kahit galit si Mira sa ama, unti-unti siyang natuto ng responsibility, strategy at leadership, mga bagay na magagamit niya sa hinaharap. Ang maliit na bahay sa probinsya na dati tahimik at payak, unti-unti nagkaroon ng buhay at saya. Ang bawat tagumpay ni Mira, science fair, math olympiad, tech pitch ay nagsilbing paalala na kahit sa gitna ng sakit at galit, may pag-asa at may paraan para magsimulang muli. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, may lihim na apoy sa puso ni Mira. Isang determinasyon na hindi pa makalimot sa iniwan sa kanila. Ito ang magiging pundasyon ng kanyang hinaharap. Katalinuhan, lakas at galit na gagamitin para sa hustisya sa tamang oras. Balang araw, pagsisisihan mo ang pag-iwan mo sa amin ni Mama. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng bata. Isang batang may talino, may pangarap at may galit na maging armas sa tamang panahon. Matapos ang ilang taon ng pagpupursige, unti-unti nang nagbunga ang lahat ng sakripisyo ni Jolene at ni Mira. Ang maliit nilang negosyo sa probinsya ay lumaki. At sa tulong ng katalinuhan ng anak, nakapagpatayo si Jolene ng sariling bahay at isang maliit na business shop sa tabing dagat. Ang lugar ay simple pero maayos, malinis at maliwanag, at puno ng bagong simula. Si Mira sa murang edad ay hindi lang basta estudyante. Bukod sa school, nakatutok siya sa pag-aaral ng business, programming at marketing. Nagsimula siyang mag-code ng apps na pwedeng gamitin ng maliliit na negosyo. At dahil sa innovation niya, unti-unting napansin sila ng mas malalaking kumpanya at local investors. "Anak, tignan mo tong bagong algorithm na ginawa mo para sa inventory system," sabi ni Jolene isang hapon, hawak ang laptop. "Wow, ang galing nito. Ang bilis ng sales tracking." Hanga niya habang nakatingin sa mga graphs at numbers. Mula noon, naging routine na nilang mag-brainstorm tuwing gabi. Si Jolene nagbibigay ng practical advice sa business, habang si Mira ang nag-i-innovate sa tech side. Pagdating ng ika-18 kaarawan ni Mira, may malaking sorpresa si Jolene. "Anak, ready ka na ba?" Tanong niya habang abala sa pag-aayos ng maliit na event sa business shop. "Ready po, Ma," sagot ni Mira. Nakangiti kahit may halong kaba. Sa mismong araw na yon, inihayag nila ang launch ng unang tech startup ni Mira. Simple lang ang event. Ilang investors, kaibigan ni Claire at ilang mentors. But the impact was huge.
Pinakita ni Mira ang prototype ng app, demo ng software, at ilang produkto na maaaring gamitin ng maliliit at medium enterprises para mapadali ang inventory, sales, tracking, at marketing. Good afternoon everyone. Ako si Mira Villarreal at ito ang aming app. Makakatulong ito sa negosyo para sa maging mas efficient at profitable. Panimula niya na malinaw at confident. Habang nagpapaliwanag, makikita ang tiwala at determinasyon sa mga mata niya. Ang bawat slide, bawat demo, pinaghirapan niya ng husto. Ang investors nagulat sa maturity at kahusayan ng bata. Sa loob ng ilang linggo, ang kanilang produkto ay naging viral online. Ang reviews ng app ay nagulat sa mundo. Mabilis, user-friendly at epektibo. Ang balita tungkol kay Mira, the young tech genius, ay kumalat sa social media at online news portals. 18-year-old CEO disrupts tech industry at young millionaire innovator creates viral product. Mga headlines na nagpapakita ng talento at sipag ng batang si Mira. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, tahimik si Mira. Hindi siya umuwing masaya o nagtatawanan sa mga press features. Sa halip, iniisip niya ang nakaraan. Ang ama niyang iniwan siya at ang bagong pamilya nito sa lungsod. Ang galit at lungkot ay nananatili sa puso niya. Isang gabi, habang nagre-review ng sales data sa bahay, lumapit ang yaya ni Mira. Si Aling Teresa, na halos nakamasid mula sa pintuan. Anak, ang galing mo, sobra. Nakakatuwa. Pero may isang bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Sabi niya ng mahinahon. Tumigil si Mira sa pag-type, nakatingin kay Aling Teresa. Huwag mong hayaan na kainin ka ng galit, anak. Ang galit, kahit gaano ito malakas, pwede kang maging bihag nito. Gamitin mo ang talino at sipag mo sa tama, hindi sa paghihikante. Tahimik si Mira. Iniisip ang sinabi ng yaya. Alam niya namang may katotohanan yon. Ang galit ang nagtutulak sa kanya. Pero kung hindi niya makokontrol, pwede rin itong masira ang lahat ng naabot niya. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting lumago ang startup. Ang viral products ay nagkaroon ng global reach. Iba't ibang bansa ang nag-download at bumili. Ang mga headlines sa online news at tech blogs ay patuloy na nagtataas ang pangalan ni Mira. Nakilala siya hindi lang bilang batang CEO, kundi bilang isang visionary innovator. Tumigil si Mira sa harap ng TV, huminga ng malalim. Ang galit sa puso niya ay maling nag-alab, ngunit ngayon may kasama na ang clarity. Alam niya na kahit ganon ang ama, hindi niya pwedeng sirain ang sarili niyang buhay. Si Jole nakatingin sa anak, proud pero alam na kailangan niyang bantayan ang puso ni Mira. Ang galit ay pwedeng maging armas, pero pwede rin na maging pabigat. Si Mira napaisip sa sinabi ni Aling Teresa na payo kanina. Anak, huwag mong hayaan ang galit ang mamuno sa'yo. Gamitin mo ito bilang lakas, hindi bilang kadiliman. Mula sa simpleng bahay sa probinsya, sa maliit na shop, hanggang sa viral success ng tech startup, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Mira. Isang batang CEO, millennial innovator, at bata na may puso't talino para sa malaking laban sa hinaharap. Nakaupo si Mira sa sofa ng kanilang bahay sa probinsya, nakatitig sa TV habang iniikot ang remote. Ang balita ay tungkol sa ama niya, si Rico. Ang dating may-ari ng malaking kumpanya na ngayon ay unti-unti nang pumabagsak. Ang dahilan? Excessive spending ng second wife at maling investments. Ang basa ng Anchor kasunod ang footage ng mamahaling party sa Ibiza at private jet trips. Ang kumpanya ay nasa bingit ng bankruptcy. Tahimik si Mira. Nakatingin siya ng bahagya, hindi dahil sa galit kundi dahil alam niyang ang hustisya ay unti-unting dumarating sa kanilang buhay. Marami sa mga nakakaalam sa negosyo ay hindi makapaniwala. Ang dating powerful na ama ngayon ay nakatapak na sa bangin ng sariling pagkakamali. Sa kabilang panig naman ng syudad, nakatayo si Rico sa loob ng kanyang opisina. Tumitig sa financial reports. Luhang nagbabad sa sulat at numero. Ang kita ng kumpanya ay bumagsak. May malaking utang at ang mga investors ay nagreklamo. Darling, relax lang, may pera pa tayo.
Sabi naman ng second wife niyang si Trisha na may mamahaling damit at alahas. Round trip sa Paris? Sure, go lang. Bagong yacht? Bayad, basta masaya tayo. Ngunit si Rico ngayon ay napag-alaman ng katotohanan. Ang pera ay unti-unti nauubos. At ang asawa niyang dati masayang kasama sa shopping at parties, ngayon ay nagiging malamig. Lumalayo ang kabit, hindi na interesado sa kanya kundi sa sariling kapakanan. Seriously, hon? This is getting out of hand. Sabi ni Rico habang hawak ang ulo. Hindi ko alam kung paano natin to susolusyonan. Sa kabilang panig, kahit na ganoon, alam ni Mira na ang lahat ng ito ay bunga ng mga maling desisyon. Walang kaalam-alam nakaupo siya sa TV corner ng bahay, nakatitig at nakangisi. Ito na ang simula. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang imahe ng ama at ng bagong pamilya sa TV screen. Ang simpleng smile at glamour na dati nakakaakit, ngayon ay nagiging simbolo na ng kabagsakan. Sa probinsya, abala si Mira sa pag-update ng tech startup niya. Ang bawat success, bawat viral product ay hindi lang para sa negosyo. Ito rin ay bahagi ng plano niya para maiparamdam sa ama ang epekto ng kanyang mga ginagawa. Hindi lang basta galit, may strategy, may talino, may disiplina. Isang araw habang nagtatrabaho sa office corner ng bahay, nakita niya sa social media ang viral news tungkol sa ama. Company files bankruptcy amid overspending by second wife. Tumango si Amira. Ang mga tagumpay nila sa probinsya ay unti-unting nagiging laban sa ama niya. Isang silent war na hindi niya kailangang ipakita sa iba. Pero ramdam niya sa bawat data na lumalabas sa screen. Balik sa lungsod. Si Rico ay nagsimula ng humingi ng tulong sa mga investors at board members. Ngunit marami sa kanilang nagduda na siya pa ang makakapagpatuloy ng kumpanya. Ang second wife niya, na dati katuwang sa lahat, ngayon ay nagiging distant. Hindi na nagbibigay ng suporta. Ang kanyang mga huling aksyon, mamahaling gala, yacht trips, at mga unnecessary expenses ay nagbunga ng krisis na hindi niya kayang solusyonan sa simpleng paraan. Sa TV, makikita rin ang reaksyon ng ibang tao. Ang comment sections puno ng galit, memes at judgment. Ang dating respetadong pangalan ay unti-unting natatawid sa kategorya ng nabagsak dahil sa kasakiman. Sa probinsya, habang nakaupo si Mira sa balkonahe, hawak ang tablet ng My Financial News feed na pangiti siya. Hindi tutuwa dahil sa kabagsakan ng ama. Hindi siya ganoong kalupit, kundi dahil nakikita niya ang katotohanan. Ang bawat aksyon ay may resulta at ang hustisya ay dumarating sa tamang paraan. Ngayon, magsisimula ang totoong laban. Bulong niya sa sarili. Ang mga mata niya ay nagliliwanag. Hindi lang sa tagumpay kundi sa determinasyon na tiyakin ng hustisya at accountability ay maipapakita. Sa lungsod, si Rico ay nakatayo sa office. Stressed na parang nawala ng kontrol sa mundo niya. Sa probinsya, si Mira nakaupo sa sariling mini-office. Abala sa laptop. Masaya sa mga projects at investments ng tech startup. Ang contrast ay malinaw. Ang isa ay bumagsak dahil sa kasakiman at maling desisyon. Ang isa naman ay lumalago dahil sa talino, sipag at disiplina. Ang smirk ni Mira sa dulo ng araw ay hindi puro galit. Ito ay simula ng isang plano. Simula ng isang silent revenge na may puso at diskarte. Ang batang CEO na ito ay hindi lang basta genius. Siya na rin ang strategist. Handang ipakita sa mundo na ang hustisya ay hindi basta-bastang lumilipas. Dumarating ito sa tamang oras. Tahimik ang probinsya, ngunit abala sa laptop si Mira sa kanilang maliit na office sa tabi ng bahay. Habang nag-aaral siya ng financial reports at stock market trends, may lihim siyang ginagawa. Binili niya ng paunti-unti ang shares ng kumpanya ng ama sa lungsod. Hindi niya ito pinapakita sa kahit sino. Ang bawat transaksyon ay maingat, planado at may strategy. Kung hindi mo ito gagawin ngayon, hindi mo maipapakita sa kanya ang epekto ng ginawa niya sa atin.
Bulong niya sa sarili. Ang galit ay hindi basta emosyon. Ito ay instrumento para makagawa ng aksyon na may disiplina at talino. Sa kabilang panig, si Rico ay nakaupo sa office. Hawak ang mga financial statements. Lumalaki ang panik sa mukha niya habang nakikita ang pagbaba ng kita. Hindi lang dahil sa mga gastos ng asawa, kundi dahil sa mga unexplained transactions sa stock market. Bakit biglang bumagsak ang shares? Tanong niya sa CFO na nakatingin na parang walang sagot. Sir, hindi namin alam. Ang market trend unpredictable lang po. Sagot ng lalaki na nanginginig. Hindi pa alam ni Rico na ang pinakamalakas niyang kalaban ay ang sariling anak. Isang batang CEO at tech genius na maingat na nagpaplano sa bawat galaw. Si second wife naman ay unti-unting nakaramdam ng guilt. Napapansin niya ang pagbaba ng kita, ang pressure mula sa investors at ang lumalaking tensyon sa kumpanya. Subalit sa halip na umamin, nagiging defensive siya. Relax lang, hon. Kaya pa natin to. Siguro ay stress lang ang mga tao. Paliwanag niya at pilit pang umingiti. Ngunit sa likod ng ngiti niya, alam niyang may mali sa sistema. Ang mga gastusin sa luxury trips, mamahaling parties at shopping sprees ay unti-unti nakakaapekto sa kumpanya. Ang problema, hindi niya kaya aminin kay Rico. Natatakot sa galit at reaksyon nito. Samantala, si Mira ay gumagawa ng mga strategic moves sa market. Hindi lang simpleng pagbili ng shares. Nagsimula rin siya gumawa ng subtle sabotage sa business operations ng kumpanya ng ama. Ginamit niya ang kanyang coding skills para i-trace ang inefficiencies, leaks at pagkukulang sa IT system ng kumpanya. Ang mga reports sa dati ay maayos, ngayon ay unti-unting nagkakaproblema. Emails na hindi dumarating, system downtime, at miscommunication sa departments. Hindi alam ni Rico kung sino ang may gawa. Ang competitor na tila misteryo ay unti-unting lumalakas. Ngunit walang ideya si Rico kung sino ang kaatbang niya. Sa panlabas, mukhang external factor lang ang dahilan ng problema. Isang gabi, habang nakaupo sa opisina sa probinsya, nag-text si Mira kay Claire. Tita Claire, check natin ang latest reports. Unang phase ang plan, perfect. Everything is moving. Tumango si Claire, proud sa strategy at talino ng bata. Alam niyang kahit bata pa si Mira, may maturity at control na sa bawat hakbang. Ang galit at determinasyon ay naipapakita sa paraan na hindi destructive kundi constructive. May malinaw na target at purpose. Samantala naman sa lungsod, tumataas ang tensyon sa boardroom. Si Rico, stressed at confused, ay tinatawagan ng managers at department heads. Nagtataka sa mga unexpected losses at system failures. Paano nangyari to? Sabi niya na nanginginig. Sir, hindi namin alam. Ulit ng sagot ng mga empleyado. Halos walang makontrol sa sitwasyon. Ang second wife niya ay nakaupo sa tabi, nakangisi pero may halong kaba. Alam niyang unti-unti bumabagsak ang kontrol nila sa kumpanya. Subalit ni minsan hindi siya umamin sa sarili niyang pagkukulang. Sa probinsya naman nakaupo si Mira sa balkonahe ng office, hawak ang tablet, pinagmamasa ng livestock prices at news updates. Nakangiti siya ng bahagya habang nakikita ang bawat maliit na aksyon niya ay may epekto sa negosyo ng ama. Hindi siya natutuwa sa pagkabagsak ng ama, ngunit ramdam niya ang katarungan na dumarating sa tamang paraan. Unang hakbang, complete. Bulong niya sa sarili. Ngayon, maghinay-hinay tayo sa susunod na galaw. Sa bawat galaw, bawat transaksyon, sa bawat subtle disruption, nakikita ni Mira ang epekto ng intelligence at strategy. Isang silent war na hindi alam ng kabilang panig kung sino ang kalaban. Ang ama niya ay panic mode na. Ang second wife ay nagsisisi pero ayaw umamin. At si Mira, tahimik, planado, at handang tapusin ang laban sa tamang panahon. Sa lungsod, si Rico at ang second wife ay naguguluhan at stressed. Sa probinsya, si Mira ay abala sa tech startup. Hawak ang lahat ng impormasyon at may planong lihim na umabante. Ang silent war ay nagsimula. Walang putok, walang sigawan, pero bawat galaw ay may epekto.
Si Mira, bata man, ay matalino at maingat, handang ipakita sa ama at sa mundo na kahit sa katahimikan, ang hustisya ay dumarating. Ang lungsod na puno ng ilaw at ingay ng paparating na big CEO reveal event. Ang pinakamalalaking kumpanya sa bansa ay nakatambay sa Grand Ballroom ng isang luxury hotel. Ang lugar ay punong-puno ng mga flashing lights, media at business executives. Lahat ay excited at curious sa pinakahihintay na event. Ang paglulunsad ng bagong partnership na di umano ay magbabalik sa dati ng glory ang kanilang kumpanya. Si Rico ay nakasuot ng tailored suit, abala sa pag-check ng final preparations. Tahimik siyang naglalakad sa hallway ng hotel. Hawak ang briefing papers at pinapabilis sa mga staff para siguraduhin na wala siyang makaligtaan. Sa tabi niya ay ang second wife, abala naman sa pag-aayos ng mga presentation at slides at press kits. Darling, di ka ba excited? Tanong ng second wife. Nakangiti, ngunit halatang may kaunting kaba. Excited, pero kailangan nating maayos to. Sagot ni Rico. Nagmamadalit hindi napapansin ang kakaibang tensyon sa paligid. Sa labas naman ng Grand Ballroom, tahimik ngunit determined si Mira. Nakasuot siya ng black suit, maayos at sleek, na may kaunting eerie calm sa aura niya. Walang nagpapansin sa kanya, para silang ordinaryong guest na pumapasok sa event. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat galaw niya ay carefully calculated, handa sa oras na kailanganin niya. Focus ka, Mira. Bulong niya sa sarili habang naglalakad sa hallway. Hawak ang invitation na nagmumukhang ordinaryo lang, ngunit may secret access sa VIP areas. Pagpasok niya sa ballroom, napansin agad ng mga camera at media flashing lights. Ngunit hindi siya natahimik. May aura ng confidence at control na kahit sa murang edad ay kahanga-hanga. Ang ibang attendees ay nagkatinginan, humahanga sa presence niya. Pero wala nakakaalam kung sinong talaga siya. Samantala, sa loob ng ballroom, si Rico ay abala sa pagtanggap ng mga executives. Biglang naalala niya ang isa pang mysterious young billionaire na dapat ay dumating bilang kanyang strategic partner. Hindi niya alam kung paano haharapin ang tao, ngunit handa siya makipag-usap sa sino mang magdadala ng solusyon sa kumpanya. Where is this young genius they were talking about? Tanong niya sa assistant. Sir, recently confirmed, but still mysterious po. Hindi po alam ng media kung sino siya. Sagot ng assistant, halatang nag-aalangan. Tahimik naman na nag-observe si Mira sa gallery area. Nakita niya ang lahat. Ang panic sa mukha ni Rico sa mga minor errors sa presentation setup. Ang tensyon sa second wife at ang excitement ng media. Ngunit sa halip na pumunta sa front stage, naghintay siya sa strategic moment. Timing is everything. Bulong niya sa sarili. At sa tamang oras, habang nagla-live broadcast ng event at inaabot ang spotlight sa stage, pumasok si Mira. Tahimik at confident. Ang aura niya ay kakaiba. Isang eerie calm na nakikibighani at nakaka-intimidate kahit sa maliit na mata ng audience. Sa stage naman si Rico ay nakatingin sa audience. Susubukang i-manage ang mga empleyado at media. Ladies and gentlemen, we have a very special guest joining us tonight. A young billionaire who helped us navigate the new era of growth. Tahimik na pumasok si Mira sa spotlight. Ang itim niyang suit ay kumikislap sa liwanag at bawat galaw niya ay parang may purpose. Maraming mata ang nag-focus sa kanya. Ang iba ay nagtataka kung sino siya, habang ang ilan naman ay humahanga sa presensya. Ngunit sa loob ni Mira, hindi siya nagpapakita ng galit o emosyon. Ang kanyang ekspresyon ay calm, composed, at may halong determination. Alam niya na sa oras na kakailanganin, pwede niyang ipakita sa ama at sa mundo kung sino siyang talaga. Sa audience naman, si Rico ay nagulat nang makita ang bata nakatayo sa stage. Ang assistant niya ay bumaling sa kanya at nagulat din. Sir? Siya po ba? Tanong ng assistant. Si Rico hindi makapaniwala.
nakatingin sa bata. Ang maliit na batang CEO na nakatayo sa stage ay may presence na hindi niya inaasahan. Hindi dahil sa ganda ng aura, kundi dahil alam niyang may intelligence at strategy sa mata ni Mira. Tahimik ang media. Nakatingin sa kanya. Habang nag-start ang presentation, pinakita ni Mira ang ilang slides. Innovation, strategic plans at mga solutions para sa kumpanya. Ang audience mula sa investors hanggang sa media ay humanga. Ang confidence at knowledge na ipinakita niya ay wala pang kaedad niya. Ang galing ng bata. Bulong ng isa sa mga executives. Mukhang matalino at mature. Hindi ko akalain. Dagdag pa ng isa. Ngunit sa stage, hindi naman siya nagmamadali. Pinapanatili niya ang eerie calm. Tahimik ngunit powerful. Ang bawat salita at galaw ay controlled, planado at may impact. Sa huling bahagi ng event, si Rico ay lumapit sa bata. May halo ng awe at confusion. Paano mo ginawa to? Bulong niya sa sarili. Hindi sigurado kung ito ba ay kabataan, talent o strategy. Tahimik si Mira. Alam niya na ngayon na nagsisimula na ang public reveal ng kanyang identity at talent. Hindi lang sa ama, sa buong mundo ay papakita niya ang katalinuhan, determinasyon at plano. Sa stage, si Mira ay nakatayo, composed, powerful at mysterious. Sa audience, si Rico ay nahihirapan. Nagulat at unti-unting nare-realize na ang kanyang kaharap ay hindi simpleng bata. Isa itong strategist at force to reckon with. Ang secret conference ay hindi lang launch ng partnership. Ito rin ay simula ng bagong yugto. Ang paglabas ng batang CEO sa publiko, ang unang hakbang sa kanyang silent war, at ang simula ng reveal ng isang mysterious young billionaire na may planong ipakita sa ama ang lahat na hindi niya pinansin noong nakaraan. Tahimik ang ballroom pagkatapos ng event na nagpapakita ni Mira bilang mysterious young billionaire. Ang mga ilaw ay nakafocus sa stage at ang mga investors, media at employees ay hindi makapaniwala sa presensya ng batang babae sa entablado. Isang aura ng kumpiyansa sa sarili at lumalampas sa edad niya. Tahimik naman si Mira sa stage. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kanya. Huminto siya sa gitna. Huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Ladies and gentlemen, magandang gabi. Ako si Mira Villarreal. Panimula niya, malinaw at confident. Ang mga camera ay nag-zoom sa kanya. Ang mga bisita ay nagulat sa biglaang revelation. Marahil ang ilan sa inyo ay nagtatanong kung sino ako at bakit ako narito. Dagdag niya na nakatingin sa audience at lalo na sa ama niyang si Rico na ngayon ay nanginginig sa pagkakita sa anak na iniwan niya. Ngayon gusto kong ipakita sa lahat na ang batang ito ay ang iniwan dati. Ang batang pinabayaan sa oras ng pangangailangan ay hindi lamang nakaligtas, kundi handa na ring pamahalaan ng lahat. Si Rico ay nasa audience, nakatingin sa kanya, hindi pa rin makapaniwala. Buhay kayo? Tanong niya sa sarili, halos hindi marinig. Ang anak niyang iniwan sa sakit, buhay at mas matagumpay kesa sa inaasahan niya. Biglang lumipat ang screen sa likod niya. Ang malaking projector ay nagpapakita ng old text messages sa telepono ng ama. Lahat ng 45 messages mula kay Jolene na walang sagot noon. Love, please sagutin mo. Love, please si Mira, tulungan mo kami. Isa-isang ipinakita ni Mira ang bawat mensahe. Habang nakikita ng lahat ang desperasyon at sakit na tiniis ng pamilya niya, tahimik ang ballroom. Ang mga bisita ay nagulat. May ilan na halos hindi makapaniwala. Ang media ay abala sa pagkuha ng live footage. Ang headline ay halos gawa na po bago pa matapos ang event. Young CEO exposes neglect of father. Si Rico ay nakatayo sa gitna ng audience. Halos hindi makagalaw. Ang kamay niya ay nanginginig. Ang bibig niya ay nakabukas sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ang anak niya ang iniwan sa oras ng trahedya ay buhay, malakas, at handang talunin ng lahat ng hindi pantay na ginawa sa iyo noon. Lumapit siya sa stage, ngunit si Mira ay nananatiling kalmado.
At powerful, hindi siya natatakot. Hindi siya natitinag. Ang galit na dala niya noon ay nagko-convert sa strategy, the talent, at sa intelligence na nakatayo ngayon sa harap ng lahat. Sir, panimula ni Mira na nakatingin kay Rico. Ang lahat ng ito ay hindi para saktan ka, kundi para ipakita ang katotohanan. Ang katotohanan na iniwan ninyo kami mag-ina sa oras ng pangangailangan. Ang 45 messages na iniwan ni Mama ay hindi pinansin. Noon kami mag-ina ay nagdudusa. Ngunit ngayon, kami na ay nakabangon. Si Rico naman hindi makapagsalita. Lumuhod sa harap niya. Ang buong ballroom ay tumahimik. Halos hindi marinig ang kanyang hininga sa pagkabigla at guilt. Anak, hindi mo alam. Patawad. Ang hungkag na boses niya, nanginginig habang nakatingin sa anak na iniwan niya noon. Tahimik na lumayo si Mira. Tinitingnan ng ama. Ang kanyang ekspresyon ay hindi papatinag, ngunit may halong galit at determinasyon. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang postura ay nagsasabi ng isang bagay. Hindi niya na kailangan pa ng apology. Ang hustisya tagumpay ay sapat na mismo. Ang lahat sa ballroom ay nakatingin, shocked at impressed sa batang babae na halos walang halong kaba ay nagpakita ng malakas sa statement. Ang mga empleyado, investors at media ay nagulat sa tapang at intelligence niya. Ang second wife ni Rico ay naroroon din sa audience. Napailing, hindi niya alam kung papaano haharapin ang sitwasyon. Ang batang CEO na to, anak ng ex-wife ng kanyang asawa, ay mas matagumpay at powerful kesa sa kanya. Ang bawat galaw at salita ni Mira ay parang mirror ng pagkukulang at kasakiman nila noon. Ngunit sa stage, si Mira, ang unmasking na ito, ay hindi lang para sa ama, para na rin sa buong mundo na nakita ang tunay niyang lakas at katalinuhan. Samantala, nakatayo naman si Rico sa harap ng stage, lumuhod at nanginginig habang si Mira ay tahimik, hawak ang mic at tinitingnan ng audience. Ang projection sa likod ay patuloy na nagpapakita ng 45 ignored messages. Reminder na sa kung gaano ka talaga kahalagang responsibilidad, pagmamalasakit, at hustisya. Sa labas ng stage, maririnig ang murmurs ng audience. Hindi ko inakala. Bata pa lang ako. May ganitong lakas na ako at strategy. Ang tapang niya, nakakabilib. Ang ama niya, naiwan niya sila sa oras ng pangangailangan. At ngayon, nakikita natin ang resulta. Pagkatapos ng dramatic reveal ni Mira sa secret conference, ang ballroom ay tahimik, puno ng tensyon at disbelief. Si Rico ay hindi makapaniwala. Ang anak na iniwan niya at ang ex-wife niya ay buhay, malakas at mas matagumpay kesa sa kanya. Habang nakatayo siya sa stage, ang mundo niya ay parang biglang lumabo. Hindi, buhay pa sila. Hindi. Bulong niya sa sarili na nanginginig. Bago pa man siya makausad o makausap ang anak, biglang nanghihina ang katawan niya. Ang ulo ay sumakit. Ang mga mata ay lumabo. At ang mundo ay tila umiikot. Sir? Sir? Sigaw ng assistant habang pinipilit siyang hawakan. Ngunit napakabilis ng pangyayari. Si Rico ay bumagsak sa sahig. Walang malay. Agad siyang dinala sa ospital. Ang mga doktor ay abala sa pag-check ng vital signs at pagsusuri ng kondisyon. Ang blood pressure na extremely low, low severe back, kailangan i-build agad, sabi ng doktor. Sa loob ng ICU, si Rico naman ay nakamonitor tube at IVs habang ang mga doktor kumikilos para maiwasan ang worst case scenario. Sa kabilang kwarto, sa corporate office ng kumpanya, the second wife ay abala sa pagpaplano ng susunod na hakbang. Nakakita siya ng newsfeed sa tablet tungkol sa collapse ni Rico at ang latest development sa secret conference. Hindi na natin siya kailangan. Sabi niya sa assistant, may malamig na tingin. Ililipat ko agad ang natitirang share sa pangalan ko. Kung maaari,
Simulan na natin ang legal paperwork agad. Ang mga mata niya ay malamig at focused. Para sa kanya, wala nang halaga ang ama ni Mira sa corporate world. Ang bawat desisyon ay puro self-interest at greed, na wala ng lugar ang kaunting guilt or moral consideration. Ngunit sa probinsya, si Mira ay nakaupo sa office, nakikinig sa live updates at news feeds. Narinig niya ang sinabi ng second wife sa telepono. Malinaw kahit sa screen ng conference. Tumigil siya sa pag-type. Ang puso niya ay tumigil sandali. Tama bang ginagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ramdam ang bigat ng galit at desire for justice sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, nagdadalawang isip siya. Ang mga hakbang na ginagawa niya para sa hustisya ay hindi dapat maging destructive sa ama. Ngunit alam niya rin, kung walang aksyon, ang consequences ng kapabayaan ni Rico noon ay hindi mararamdaman. Habang nakatitig sa monitor, iniisip ni Mira ang lahat ng nangyayari. Ang aksidente, ang pag-neglect sa kanila, ang galit sa kanyang murang puso noon. Ang bawat desisyon niya ay pinagplanuhan ng maigi, hindi impulsive. Pero ngayon, harap-harapan niya ang nararamdaman ng conflict sa loob niya. Justice versus mercy. Galit versus pagmamahal. Ang scene ay parang chess game. Ang bawat galaw may consequence. Ang fainting ni Rico sa ospital ay simbolo ng weakness at pagkukulang niya noon. Ngunit si Mira, bilang batang CEO at strategist, ay may pagkakataon na kontrolin ang sitwasyon at patutunan kung paano i-handle ang sariling emosyon. Sa ICU, si Rico ay unti-unting nagising, ngunit ang katawan niya ay mahina. Ang puso ay patuloy na sinusubaybayan ng mga doktor. Hindi niya alam na ang anak niya, na noon ay iniwan niya, ay nakaupo sa probinsya, obserbando ang bawat galaw at galit na kontrolado at pinapantay sa strategy. Habang natutulog si Rico sa hospital bed, nakatitig si Mira sa laptop. Pinapanood ang stock reports, corporate updates at news coverage. Ang silent war ay nagpapatuloy. Ngunit may bagong layer ngayon, responsibility, morality at strategy. Ang bawat hakbang ay maayos at planado, hindi driven ng impulsive revenge, kundi ng calculated justice. Ito na ang simula ng susunod na chapter. Bulong niya sa sarili. Ang galit ay hindi na puro emosyon. Ito ay tool, instrumento para maipakita ang hustisya sa tamang paraan. Ang lungsod ay puno ng kaguluhan. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang illegal business activities ng kumpanya ni Rico ay lumabas sa media. Ang mga transactions sa dati ay nakatago, ang mga manipulations at tax evasions ay na-expose. Ang lahat ay nakatuon sa pangalan ng ama. Ang second wife na si Trisha ay pinilit na ipatong lahat ng pagkukulang at krimen sa kanya. Nakalabas na ng ospital si Rico at sa loob ng conference room ng kumpanya, si Rico ay nakaupo sa harap ng mga abogado at mga audit reports. Nanginginig at halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang mga board members ay nakatingin sa kanya na parang inaasahan na nang siya ang magbibigay linaw. Ngunit ngayon, wala siyang maipaliwanag. Paano nangyari to? Bulong niya sa sarili. Paano napunta sa pangalan ko lahat ng problema? Si Trisha na nakatayo sa kabilang panig, nakangisi pero may halong kaba. Alam niyang nakontrol niya ang legal na aspeto. Ang lahat ng papel ay nakapangalan sa ama, pero hindi niya na inasahan na sa probinsya may batang CEO na nag-o-observe sa bawat galaw. Sir, lahat ng liabilities, legal claims at pending fines ay nakapangalan po sa inyo. Paliwanag ng abogado ni Rico. Kailangan natin ng strategy para maayos ito. Ang mata ni Rico ay punong-puno ng panghihinayang. Nais niyang kausapin si Mira. Nais niyang humingi ng tulong. Ngunit ang pride at kahihiyan ay pumigil sa kanya. Sa probinsya, si Mira ay nakaupo sa opisina, hawak ang laptop. Sinusubaybayan ang mga updates sa newsfeed. Narinig niya ang mga eksena sa TV. Ang ama niya nakalimutan ng kanyang anak. Ngayon ay humihingi ng tulong. May text mula sa assistant niya. Ma'am, naghahanap po si Sir Rico ng paraan para makausap ka. Tumigil naman si Mira sa pag-type.
Ang puso niya ay naglalaro sa pagitan ng galit at empathy. Nakita niya ang mensahe ng kanyang ama. Anak, tulungan mo ako kahit ngayon lang. Mensahe mula sa ama. Simple lang, ngunit puno ng desperation at guilt. Minsan, tila bumabalik ang alaala ng aksidente. Ang 45 messages na iniwan ni Jolene noon na hindi pinansin, at ang lahat ng hirap at trauma na tiniis nila sa probinsya. Tahimik si Mira sa laptop. Alam niyang may choice siya. Ipagpatuloy ang silent war, ipakita ang galit, o ibigay ang pagkakataon sa ama na humingi ng tulong at magsimulang magbago. Tumigil siya sa paghinga, huminga ng malalim at nag-isip. Ang screen ng laptop ay nagpapakita ng legal documents, news coverage at corporate reports. Lahat ay malinaw. Ang second wife ay pinilit na ilipat lahat ng liability sa pangalan ni Rico. Habang ang anak niya naman ay may kapangyarihan, katalinuhan para maitama ang mali. Ngunit sa kabila ng galit na nararamdaman ni Mira, may maliit na bahagi ng puso niya na gusto niyang damayan. Nang pagkakataon ang ama, kahit na late, ay humingi ng tulong. Sa lungsod, si Rico ay nakaupo sa lobby ng law firm, umiiyak ng tahimik. Ang pride ay nawawala at ang guilt ay dumadaloy sa bawat patak ng luha. Alam niyang siya ang may kasalanan noon. Ang kapabayaan niya sa pamilya niya ay nagbalik sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Anak, bulong niya na halos hindi marinig. Kung may paraan pa, sana matulungan mo ako. Sa probinsya, si Mira ay nag-type ng mensahe. Iniisip ang lahat ng nangyari. Ang bawat hakbang ng silent war ay planado. Ngunit ang pagkakataon para sa reconciliation ay naroon rin. Sir, handa po ako makinig, pero may kondisyon. Tumigil siya sa pag-send, huminga ng malalim. Alam niyang hindi ito simpleng patawad. Ang lahat ay may proseso. Ngunit para sa kanya, ang proseso ay nagsisimula sa pagbibigay ng pagkakataon sa ama na harapin ang consequences at ipakita ang tunay na remorse. Sa kabilang panig si Trisha naman ay nakatitig sa screen, halatang tensed. Hindi niya inaasahan na ang batang CEO ay magbibigay ng pagkakataon sa ama. Kahit na lumalabas na may galit sa kanya, ang planong ilipat lahat ng shares at liability sa kanya ay tila na-interrupt ng isang bagay. Isang bata na may diskarte, strategy at puso. Hindi pa tapos, bulong niya. Ngunit alam niyang hindi na siya makokontrol ang sitwasyong ganito. Si Mira kahit bata ay natuto kung paanong i-balance ang galit at patawad. Ang kanyang puso ay tumitimbang. Sa tahimik na sala ng bahay sa probinsya, si Mira ay nakaupo sa tabi ng mesa. Hawak ang laptop at sinusubaybayan ng corporate updates. Ang mga balita tungkol sa collapse ng kumpanya ng ama at ang pag-aresto sa illegal activities ng second wife ay patuloy na nag-a-update sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, may pakiramdam siyang kulang ang presensya ng ina. Biglang pumasok si Jolene, umiiyak at ramdam ang bigat ng emosyon sa bawat hakbang niya. Ang anak na dati puno ng galit at determination, ngayon ay nakatingin sa kanya, halatang naguguluhan. Anak, tama na. Patawarin mo ng mama mo. Panimula ni Jolene, halatang pinipigilan ng sobrang emosyon. Hindi kita pinalaki para mabuhay ka sa sama ng loob. Ang galit at sakit ay hindi ka dadalhin sa tamang daan. Masaya na tayo ngayon. Nakaahon na tayo sa lahat ng nangyari. Sana ang puso mo ay umahon na rin sa nakaraan. Tahimik si Mira, nakashock. Ang galit at sama ng loob na pinanday niya sa loob ng mahabang taon ay biglang naharang. Ang mga salitang yon, bakit iniwan niya tayo? Bulong niya. Ang tinig ay puno ng sama at pagkabigla. Oo, iniwan niya tayo. Sagot ni Jolene, habang pinupunasan ng luha niya. Pero hindi mo kailangang mabuhay sa sakit at galit. Hindi iyon makakatulong sa atin. Tingnan mo, masaya na tayo ngayon. Nakabangon na tayo sa lahat. Patawad ay hindi para sa kanya lang, anak. Para rin sa puso mo. Tahimik namang nakatingin si Mira sa ina, ramdam ang bigat ng damdamin. Ang galit, sakit, at takot na nagmula sa pagkakahiwalay nila sa Manila,
sa aksidente at sa kapabayaan ng ama. Ngunit habang naririnig ang salita ng ina, may isang bagay na kumikilos sa loob niya. Ang puso niya kahit bahagya ay nagsimulang magbukas. Kapag hindi ka nagpatawad, ikaw ang mabubulok. Dagdag ni Jolene, malinaw at puno ng emosyon. Ang mata niya ay puno ng luha, ngunit may warmth na nagmumula sa pagmamahal at pangunawa. Ang galit ay parang lason, anak. Hindi ito makakain sa iba, kundi sa'yo. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na tinatanggap mong mali ng iba, kundi tinatanggap mo na kaya mong lumipat sa tamang daan at maging malaya. Si Mira ramdam ang bigat ng mga salita. Huminga ng malalim at tumigil sa galit. Ang bawat alaala ng aksidente, nang iniwang 45 messages at ang lahat ng hirap na tiniis nila sa Manila ay nag-flash sa isip niya. Ngunit sa harap ng ina, may isang bagong perspektibo na unti-unti niyang naiintindihan. Pero paano kung muli siya magkamali? Tanong ni Mira na halos bulong lang habang iniisip ang ama. Paano kung hindi ko na kayang panibagong sakit? Si Jolene naman ay ngumiti ng banayad. Hawak ang kamay ni Mira at pinisil. Anak, hindi ito tungkol sa posibilidad ng muling pagkakamali. Ito ay tungkol sa paghahanda ng sarili mo. Hindi mo kontrolado ang iba, pero kontrolado mo kung paano ka kikilos. Kapag nagpatawad ka, ikaw ang may kapangyarihan. Ikaw ang magtatakda ng direksyon ng puso mo. Tahimik si Mira. Ang mata niya ay puno ng luha, pero may isang bahagyang ngiti na sumilip. Ramdam niya ang init at pagmamahal mula sa ina. Isang bagay na matagal niyang na-miss at pinangarap na maramdamang muli. Siguro po tama ka, bulong ni Mira. Hindi para sa kanya, kundi para po sa sarili ko. Para hindi ako mabulok sa galit at sama ng loob. Si Jolene ay ngumiti. Halatang nagaan ang puso sa reaksyon ng anak. Tama. At tandaan mo, anak, ang buhay ay patuloy. Ang sakit ay bahagi ng nakaraan. Ang pagmamahal at pagpapatawad ang susi sa bagong simula. Ngayon, may pagkakataon tayo na maghilom at pagsimula ulit. Mas matatag, mas buo, at mas masaya. Si Mira, dahan-dahang lumapit sa ina at niyakap siya. Ang yakap ay puno ng emosyon. Halos naipon ang lahat ng lungkot, galit at pagkabigo sa loob ng maraming taon. Ngunit sa yakap na iyon, may halong kalayaan. Salamat po, Ma. Bulong niya sa ina. Tinuro mo sa akin paano magpatawad kahit na mahirap. Walang anuman, anak. Sagot ni Jolene. Umiiyak rin, ngunit may ngiti sa labi. Ang pagmamahal natin sa isa't isa ay laging nandito. Kahit gaanong kasakit ang nakaraan, kaya nating lumakad sa liwanag ng bagong simula. Sa labas ng bahay, ang araw ay unti-unting sumisilip, simbolo ng bagong yugto sa buhay ng mag-ina. Ang araw ay malamig at maulap, sumasalamin sa tensyon sa loob ng courtroom. Ang mga reporters ay nakapalibot, handa na sa bawat galaw, bawat pahayag. Si Mira ay nakaupo sa witness stand, nakatingin sa harap, composed at determined. Ang oras ng paniningil ay dumating na. Sa kabilang panig, nakatayo naman si Trisha, halatang tense at nag-aalangan. Alam niya ang lahat ng kanyang plano, ang paglipat ng shares, paglagay ng liability sa ama, at pagtatago ng mga illegal activities ay nasisiwalat na. Ang mga abogado niya ay nagkikilos, ngunit ang public exposure at testimonies ay napakalakas. Si Mira, hawak ang dokumento sa harap niya, ay tumingin kay Rico, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang abogado, hawak ang handcuff sa kamay. Ang ama niya na dati malakas at dominant, ngayon ay nanginginig at mahina. Ramdam ang bigat ng guilt at remorse. Your Honor, panimula ni Mira sa korte, malinaw at composed. Pinawithdraw ko ang lahat ng evidence na maaaring magpahirap sa aking ama. Hindi ko nais na lumala pa ang sitwasyon. Ngunit ang lahat ng ginawa ni Trisha at ang illegal na gawain sa kumpanya ay dapat managot. Tahimik ang courtroom. Ang mga mata ng media ay nakatuon sa kanya
habang ang mga abogado naman ay nakatitig sa bawat galaw at salita. Ang gravity ng sitwasyon ay ramdam sa bawat sulok. Si Rico ay lumapit sa anak. Hawak ang kamay niya ng bahagya. Ang mga luha sa mata niya ay naglalaman ng years of regret at pain. Ang bawat salita ng anak ay parang dagok sa puso niya, ngunit may kasabay na pag-asa. "Anak, pasensya na," bulong niya, halos hindi marinig. "Ang pinakamasamang desisyon ko ay nang iniwan ko kayo." Tahimik naman si Mira, ramdam ang bigat ng emosyon. Galit, lungkot, ngunit may halong compassion. Ang opportunity na magpatunay ng hustisya sa legal system ay dumarating, ngunit hindi niya pinabayaan ng ama na harapin ang kanyang pagsisisi. Sa courtroom, si Trisha ay napailing. Hindi niya inaasahan na ang bata na dati iniwan ng ama ay magpapasya na mag-withdraw ng evidence laban sa ama at tumistigo laban sa kanya. Ang power move ni Mira ay hindi lamang legal. Ito rin ay strategic at moral statement. Ang mga abogado ni Trisha ay nagulat. Ang mga testimony at evidence ni Mira ay malinaw, maayos at nakatuon sa truth. Ang kanyang presence ay nagpapakita ng maturity at authority na hindi akma sa kanyang edad. Ngunit ramdam sa lahat ng nasa korte. Ang judge ay tumingin kay Mira. Halatang impressed sa composure at clarity ng bata. "Miss Villarreal, malinaw ang iyong pahayag. Ang desisyon mong protektahan ang iyong ama habang mananagot sa tamang tao ay kapuri-puri," sabi ng judge habang si Trisha ay nanginginig. Si Rico, hawak ang handcuffs, ay hindi makapaniwala sa ginawa ng anak. Ang ama na dati abala sa sarili ngayon ay nakaupo sa harap ng hustisya at tinitingnan ng anak na may halong pride at guilt. Sa labas ng korte, habang nag-uusap ang mga reporters at media personnel, si Mira ay tahimik na lumapit sa ama. "Pa, natutunan mo na siguro ang halaga ng pamilya, ng responsibilidad at ng pagmamahal," bulong niya, hawak ang kamay niya ng mahinahon. Si Rico halos hindi naman makapagsalita. Tumango lamang. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at ramdam niya na ang anak na dati iniwan niya ay handa nang magbigay ng pagkakataon sa kanya, ngunit may kondisyon. Honesty, responsibility at tunay na pagbabago. Ang araw ay tila malamig sa buong lungsod. Sa isang mamahaling kondo ay nakaupo si Trisha, nakatingin sa mga newsfeed at social media updates. Ang mundo ay tila bumagsak sa kanya. Ang lahat ng plano niya, ang paglipat ng shares, pagliligtas sa sarili at pag-iwas sa responsibilidad ay nagbago sa isang iglap. "Paano nangyari to?" bulong niya sa sarili habang nakatambay ang cellphone sa mesa. Puno ng notifications. Ang mga reporter at media personalities ay hindi na nagpakita ng simpatsya. Lahat ay nakatuon sa pagkatalo at pagkasira niya. Sa parehong oras, ang mga stepkids niya na dati umaasa sa kanya bilang father figure ay nagpatuloy ng galit at disappointment. Itinakwil siya sa social media. Nagpost ng mga mensahe na naglalarawan ng betrayal at kawalang malasakit. "Hindi namin kailangan ng isang ganitong tao sa buhay namin." Ang isa sa kanila ang nag-type sa caption. Ang puso naman ni Trisha ay unti-unting nagigiba. Ang kanyang power at control na matagal niyang pinangarap ay naglaho isang iglap. Ang lahat ng legal at financial manipulation niya ay natuklasan na. At wala siyang sinasandalan kundi ang kanyang sariling ego. Habang nakaupo si Rico, naririnig ang mga sisi sa kanya ni Trisha at ng stepchildren niya ay biglang naramdaman ng matinding kirot sa ulo. Ang stress, tensyon at galit ay bumalot sa katawan niya. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang katawan ay unti-unti nawawala sa kontrol. Hindi pa dapat ganito," bulong niya. Halatang hindi makontrol ang emosyon. Ngunit ang kanyang puso at utak ay sobra na sa pressure. Ang lahat ng pagkakamali, lahat ng sinapawan niyang kasakiman ay bumabalik sa kanya. Biglang bumagsak ang katawan niya sa sahig. Ang stroke ay hindi inaasahan. Ngunit ramdam ng lahat ng nakapaligid, kahit sa ospital, kahit sa emergency team, ang bigat ng stress at galit na bumalot sa kanya. Ang mga doktor ay mabilis na kumilos.
Ngunit halata ang pinsala sa utak at sa boses niya. Hindi niya na kaya magsalita ng maayos. Ang bawat salita ay nagiging mabigat. Bawat galaw ay mahirap. Ang powerful at manipulative na si Rico Villarreal ngayon ay nakahiga, powerless at dependent sa medical team. Sa labas, ang media ay hindi nagpatinag. Ang kanyang public image na dati flawless at controlled ay nagkaroon ng malaking crack. Ang mga headlines ay tumutok sa kanyang downfall. Rico Villarreal empire crumbles. Greed at betrayal lead to stroke. Stepchildren cut ties to Rico. Sa loob ng hospital room, habang nakatitig sa ceiling, si Rico ay unti-unting naintindihan ang kahalagahan ng bawat desisyon. Ang bawat galit, kasakiman, at pagpapabaya sa pamilya at responsibilidad ay bumalik sa kanya ng mas matindi. Wala nang excuses. Wala nang lawyers o manipulations. Ang katawan at isip niya mismo ang humarap sa consequences. Ang kapangyarihan, control at kayamanan ay hindi sapat para protektahan siya sa natural na balanse ng karma. Ang pagkatalo ay hindi lamang sa legal at financial world. Ito ay sa buhay at katawan niya mismo. Si Mira naman sa kabilang panig ay nakaupo sa opisina. Binabantayan ang balita ng updates. Hindi siya nagdiriwang sa pagkabagsak ng ama, ngunit ramdam niya ang tamang timing ng justice. Ang galit na noon ay nagmamay-ari sa kanya ay napalitan ng peace of mind. Alam niyang ang tama ay nagtagumpay at ang mali ay nakaharap sa natural consequences. Si Rico ay nakahiga, nakatitig sa ceiling. Hindi siya makagalaw ng maayos, hirap pagsalita, habang ang mundo niya ay unti-unting bumabalik sa normal, ngunit wala siyang kontrol. Ito rin ay nagpapakita kay Mira na hindi lahat ng galit at revenge ay kailangang personal. May natural consequences na umiikot sa mundo. At ang tamang timing ng justice ay dumating sa tamang paraan. Ang ospital sa lungsod ay tahimik sa gabi. Tanging tunog ng mga beep ng machines at footstep ng mga nurse ang marinig. Si Mira ay tahimik na naglalakad sa hallway. Nakasuot ng simpleng damit, dalang maliit na bag na may snacks at tubig para sa ama. Hindi niya sinasabi sa sino man ang bisitang ito ay lihim. Sa loob ng ICU nakahiga si Rico, mahina at hirap sa paggalaw. Ngunit sa kabila ng kahinaan, may isang bagay siyang pinagpipilit sa sarili. Ang salita ng paghingi ng sorry. Anak, sorry anak. Paulit-ulit niyang sinasabi kahit sa bawat salita. Ramdam ang hirap sa lalamunan at sa boses. Ang words ay mabagal, puno ng sakit, ngunit taos puso. Sa bawat pagbigkas, ramdam niya ang bigat ng years of neglect. Ang guilt sa iniwang mag-ina at ang kapangyarihan ng anak na mas matagumpay sa kanya ngayon. Si Mira ay pumasok sa silid, tahimik. Hindi niya agad sinasabi ang sarili niya. Nag-observe lamang at ang nakikita niya ay ang ama. Mahina, nanginginig, ngunit may puso na nagtatangkang bumawi. Tahimik siyang lumapit sa kama. Pa, naririnig ko ang bawat sorry mo. Bulong niya. Ang mata niya ay puno ng halong emosyon. Galit noon, lungkot at unti-unting empathy. Si Rico ay ngumiti ng bahagya kahit mahina. Alam ko hindi sapat anak, pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Bulong niya na pinipilit ang bawat salita. Ang bawat sorry ay tila pagbibigay ng peraso ng kapayapaan sa puso ng anak na iniwan niya noon. Sa kabilang kwarto, si Jolene ay nakatayo sa tabi. Tahimik ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan ng ama at anak. Ang galit ko noon, hindi nagbigay ng kapayapaan. Sabi niya, na halatang emosyonal. Kaya ngayon Rico, pinapatawad na kita. Pinili ko maghilom at hayaan ang puso mo rin na maghilom. Hindi na natin kailangan ng galit para maging malakas. Ang mga salita niya ay simple ngunit malalim. Para kay Mira, ito ay hindi lamang simpleng pagpapatawad sa ama. Ito rin ay pagpapatawad sa sarili. Pag-let go ng galit at sakit na matagal niyang pinasan. Si Rico ramdam ang pag-init sa dibdib niya. Ang salita ni Jolene, kahit mahina, ramdam niya ang sincerity at pagmamahal ng anak. Ang bawat sorry ay unti-unting nabibigyan ng meaning. Jolene, Mira, thank you for giving me a chance. Bulong niya na halatang puno ng emosyon.
Hindi siya makapagsalita ng buo, ngunit ramdam ng mag-ina ang sincerity sa bawat salita. Tahimik sila, nakaupo sa tabi ng kama ng ama. Ang oras ay dahan-dahang lumilipas. Ngunit bawat sandali ay puno ng symbolism. Ang pagkakapatawad, paghilom at bagong simula. Ang bata na dati puno ng galit, ngayon ay natuto ng pahalagahan ng mercy at compassion. Ang ama na dati abala sa sarili at pride, ngayon ay natuto ng humility at responsibility. Sa labas ng bintana, unti-unting sumisilip ang araw. Nagdadala ng bagong liwanag sa ICU. Makalipas ang ilang buwan mula nang ma-stabilize si Rico, unti-unti na siyang gumaan ang pakaramdam. Ang therapy sessions, kahit na mahirap, ay naging mas madali dahil sa constant support ni Mira. Sa bawat hakbang at exercise, hawak niya ang kamay ng anak. Nagbibigay ng encouragement at lakas. Sa mga sandaling iyon, kahit sa sakit at hirap, ramdam nila ang isang bagong simula. Ang pamilya na muling nagkakaisa. Ngunit sa likod ng tahimik na kasiyahan at pagpapagaling, may mga anino pa rin ang nakaraan. Si Trisha, na nawalan ng kontrol at kayamanan, ay desperado. Hindi niya alam kung paano makakabawi sa nawawala sa kanya. Ang pera, status, at ang plano mapanatili ang impluensya sa kumpanya ni Rico. Ang galit at kasakiman niya ay naging obsession at nagplano siya ng isang mapanganib na hakbang. Isang gabi, habang si Mira ay naglalakad pa uwi mula sa maliit nilang opisina sa probinsya, biglang may humarang sa kanya. 3 lalaki, maskulado at may mga armas, ang lumapit. Hindi nagtagal pinakidnap siya upang humingi ng ransom. Ang takot at adrenaline ay agad na pumuno sa katawan ni Mira. Ngunit bago pa man siya tuluyang mailayo, naramdaman niya ang familiar na kamay na humawak sa kanya. Si Rico, kahit na may saklay, ay hindi nagdalawang isip na harapin ang panganib. "Anak, hawakan mo ako," sabi ni Rico na halatang determined, kahit ang katawan niya ay limitado ng injury therapy. Isa sa mga tauhan ng kidnappers ay biglang naglabas ng barel. Nakatutok sa kanilang dalawa. Ang mundo ay tila bumagal sa pananaw ni Mira. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Rico, kahit na hindi ganap na malakas, ay inilagay ang sarili niya sa pagitan ng barel at ng anak. Ang putok ay tumama sa dibdib niya. Napasigaw si Mira habang nakatingin sa ama na unti-unting bumagsak sa sahig, duguan. Ang takot, galit at panik ay biglang sumabog sa kanya. Halatang nakahiga sa sahig, hawak ang sugat ng dibdib. Si Rico naman ay nakatingin kay Mira. Kahit sa sakit at dugo, ang mata niya ay puno ng determinasyon at pagmamahal. "Anak, I failed before, pero hindi na ngayon." Bulong niya. Ramdam naman ng anak ang bawat salita. Ang mundo ay tila nagkaroon ng katahimikan. Ang bawat tunog ay na-filter sa puso ni Mira. Si Mira, halos hindi naman makahinga sa shock. Hinawakan ang kamay ng ama. Ang init sa pusong nagmamahal ay nagbigay ng lakas sa kanya. Sa background ay musika na parang dumadaloy sa kanyang pandinig. "Patawad, anak ko. Mahal na mahal kita." "Anak, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Noong una nagkulang ako. Iniwan ko kayo pero ngayon hindi na. Hindi na. Ikaw na ang priority ko." Ang mga kidnappers ay nagulat naman at natakot sa reaksyon ni Rico. Nagmadali silang tumakas at hindi nagtagumpay ang kanilang plano. Walang nakuhang ransom, ngunit ang sugat ni Rico ay mabigat at ang emergency call ay agad na ginawa ni Mira na halos nanginig sa kaba at takot. Habang hinihintay ang ambulansya, hawak ni Mira ang kamay ng ama. "Pa, hindi mo dapat ginawa to, halos mawala ka." Luha ni Mira habang hawak ang dugo ng ama. "Anak, hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Hindi na ngayon." Sagot naman ni Rico, humihinga ng mabigat. "Ang buhay ko ay sa'yo, kahit may sakripisyo, kahit gaano kasakit." Dumating ang ambulansya at agad na dinala si Rico sa ER. Si Mira hindi naman bumitaw sa kamay niya. Pinilit na huminga, pinilit manatiling kalmado. Kahit ang puso niya ay puno ng takot at emosyon. Ang medical team ay mabilis sa kumilos at si Mira ay walang tigil na nakatingin sa ama habang tinutulungan siya.
Sa kabila ng sirang katawan at sugat, si Rico naman ay ngumingiti. Kahit mahinang ngiti habang nakatitig sa anak. Anak, mahal na mahal kita. At salamat na nandito ka. Bulong niya na halos hindi naman marinig ngunit ramdam ni Mira ang bawat salita. Si Mira ay nakayuko sa kama, hawak ang kamay ng ama, habang ang dugo sa kama ay tila simbolo ng pagbabayad sa nakaraan at pagbibigay daan sa bagong simula. Ang silid ng ospital ay tahimik. Tanging ang tunog lamang ng monitor maririnig. Nakahiga si Rico. Mahina ngunit may ngiti sa labi. Hawak ang kamay ng anak na si Mira. Ang dugo at sugat ay unti-unti nagpapahinga sa kanyang katawan. Ngunit ramdam niya ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal, pasasalamat sa pagkakataong muli niya masilayan ang pamilya niya. Salamat. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Kahit sandali lang. Bulong niya. Ang boses ay mabagal ngunit puno ng sincerity. Ang mga mata niya ay nakatingin sa anak, puno ng pagmamahal at pagpapatawad sa sarili sa lahat ng pagkukulang niya noon. Si Mira na nakaupo sa tabi ng kama ay hindi napigilang dumaloy ang luha. Pa, I forgive you pa. Bulong niya, hawak ang kamay ng ama. Ang galit at sama ng loob na matagal niyang pinasan ay unti-unti napapalitan ng kapayapaan. Ang mga salita na iyon ay hindi lamang pagpapatawad sa ama, ito rin ay pagpapalaya sa sarili mula sa nakaraan. Si Rico ay ngumiti ng bahagya, habang ramdam ang relief at comfort sa mga huling sandali niya. Ang pagmamahal ng anak, ang pagkakataong makasama silang muli ay sapat na upang mawala ang panghihinayang. Sa isang huling hinga, nagpaalam siya ng mahinahon at namatay ng may ngiti sa labi. Ramdam ang kapayapaan sa kanyang puso. Makaraan ng ilang linggo si Trisha ay nahuli at nakulong. Ang kanyang greed, kasakiman at pagpapabaya sa pamilya ay nagdala sa kanya sa hustisya. Ang media at publiko ay nakatutok sa kanyang kaso, habang ang pamilya na iniwan niya ay unti-unti nagtagpong muli. Si Mira naman kasama ang ina na si Jolene ay bumisita sa libingan ni Rico, isang buwan matapos ang trahedya. Ang araw ay maliwanag. May hangin na banayad na humahaplos sa paligid. Ang flowers na nakapalibot sa libingan ay sariwa, simbolo ng pagmamahal at alaala. Nakatayo si Jolene sa tabi ni Mira. Mahinhin ngunit malakas ang presensya. Pag-ibig ang tutuldok at hindi galit, sabi niya, at ang matay nakatuon sa libingan. Ang simpleng salita ay puno ng kalayaan. Ang tunay na halaga ng pamilya, relasyon at pagpapatawad ay hindi nakabase sa galit, kundi sa pagmamahal at pangunawa. Si Mira naman ay huminga ng malalim, tumingin sa libingan ng ama, at ramdam ang bawat salita ng ina. I'll build, not destroy anymore. Bulong niya, hawak ang kamay ng ina. Ang pangako niya ay hindi lamang para sa negosyo o kayamanan. Ito ay para sa legacy ng ama, sa pamilya at sa bagong simula na kanilang binuo mula sa pagkawasak ng nakaraan. Ang libingan ni Rico ay tahimik ngunit ramdam ang warmth love na iniwan niya. Ang buhay nagbigay ng pagkakataon para sa redemption at reconciliation. Kahit sa huling sandali, ang mga alaala, sakripisyo at pagmamahal ng ama ay mananatiling gabay sa anak at sa ina sa pagharap sa kinabukasan. Sa paligid, ang hangin ay malumanay, parang nagdadala ng mensahe mula sa ama. Isang paalala na ang pagmamahal ay higit sa galit at ang kapayapaan ay laging mas mahalaga kesa sa paghihigante. Si Mira sa kanyang puso ay ramdam ang legacy ng ama, ang values ng family, forgiveness at responsibility. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay magiging hakbang ng pagbuo at hindi ng pagkawasak. Ang pangako niya sa sarili at sa ina ay malinaw, patatagin ang negosyo, pangalagaan ng pamilya, at maging inspirasyon sa iba. Sa halip na magpadala sa galit at sama ng loob. Si Mira at Jolene ay naglakad palayo mula sa libingan, hawak ang isa't isa, habang ang araw ay sumisilip sa kanilang mukha. Ang nakaraan ay bahagi na lamang ng alaala at ang kanilang kinabukasan ay puno ng pag-asa, pagmamahal at bagong simula.
bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.